tayo ay dumaranas ng kaguluhan, pero dapat pa rin ang kanyang mga anak. Hindi sila natatakot na pumunta sa bahay sa mga. Amen? Diba? Nabubuhay tayo sa walang katiyakan sa panahon ito. Diba? Ang katiyakan lang natin talaga ay sa Panginoon. Nabubuhay tayo na walang katiyakan, tayo dito na tayo na dito sa daigdig. Diba? Kaguluhan sa iba't ibang bansa. May lindol, may bagyo, at yung latest nito, yung bagyo ng kahapon, lindol kahapon. Diba? At yung terorismo. Diba? Ito hindi natin masasabing tayo ay may kasiguraduhan dito sa lupa. Hindi natin masasabi na oo, may kasiguraduhan tayo dahil tayo ay may Diyos. Pero habang tayo narito sa lupa, hindi tayo exempted sa mga unos na darating. Tayo po hindi natin masasabi na tayo ay may Diyos, tayo ay may Kristo, hindi tayo kasama sa mga darating na mga sakuna. Kaya wala tayong katiyakan sa mundong ito. At yung mga pagsubok na ito at yung mga pangyayari ito na ating nararanasan, nagkakaroon tayo ng anxiety. Bakit? Kasi maraming gumugulo sa ating isipan. Diba? Kung tutuusin, marami na yung umuwi dahil sa takot. Ilang batch na umuwi. Diba? Kung nakita ninyo yung interview kay Giselle, diba? In-interview si Giselle, ano? Na ang takot niya ay dati raw naman ang tagal niya dito, kapag ka nagkakagulo ay hindi ganito. Pero meron daw mga rackets na nakakalusot na hindi na nakalusot. Ganun na lang yung takot niya. Diba? Yung mga natatakot, kaya hindi natin yun maiiwasan na tayo yung matakot. Diba? Kasi nandun yung anxiety, kasi yung mga tanong natin sa ating sarili, ano ba yung mangyayari sa buhay namin? Ano ba ang mangyayari sa buhay ko? Diba? Dapat ba ako umuwi? Dapat ba ako manatili? Yung aking bang pananatili dito ay makakabuti o makakasama? Yung aking bang pag-uwi, makakabuti o makakasama? Diba? Sabihin na natin, may umaagaw sa ating isipan. Nandoon yung hirap ng buhay sa Pilipinas, kaya yung dahilan natin hindi tayo umuwi. Yun ang nagiging dahilan na magkaroon tayo ng anxiety. Diba? Mga bagay na iniisip mo na ito ba ang dapat kong gawin, yung pala, mas masahol pa yung mangyayari doon sa pinili mo na dapat mo halagyan. Diba? Yung mga pangyayari ito ay nangyayari na noon pa. At nakalagay naman yun sa Biblia na ang lahat ay magaganap. Pero marami nagsasabi na malapit na talaga siyang dumating. Dahil yung mga pangyayari ito ay hindi ganun katulad noon. Dumadating man yung mga ganitong mga ganitong sakuna, pero hindi sunod-sunod at hindi nagkakasabay-sabay. Pero bilang isang anak ng Diyos at nakakaalam ng salita ng Diyos, hindi na ganoong kasurprise sa atin na mga mananampalataya ang mga nangyayari ito. Diba? Ako walang text na kinuha. Gusto ko lang ipakilala ang tunay na Diyos kung ano yung kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanya pa rin ang huling baraha. Nasa kanya pa rin. Diba? Diba? Ano ba yung ugali at pananaw ang dapat nating taglayin bilang isang Kristiyano sa panahon ito na nangyayari ito? Diba? Mga panahon tulad nito. Dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong mag-alala sa ating kinabukasan? Di ba maraming tao nag-aalala sa kinabukasan? Sa totoo lang. Sa panahon ngayon, kahit marami ng ipon, nag-aalala pa rin. Dahil sa kaguluhan ito, ano ba ang dapat mong gawin sa kayamanan ito? Diba? Ang alam natin, at alam naman natin na hindi natin magdadala yung kayamanan. Diba? Iba't iba yung klase ng pag-alala ng mga
magtatrabaho pa ba ako? Paano na yung pamilya ko? May mga tao nung may gera, ano ba ang gagawin ko sa mga naipon kong ito? Iba yung iniisip ng mga tao. Kasi sa totoo lang, sa mga gulong ito, marami rin kaya nag-aalala dahil sa dami kaya ng kanilang ipo na hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Diba? Sabi ko nga, binilo ko nga si Emmanuel, lalo na ako nag-aano ng mga dami. Kuya, ano man ang mangyari dito sa kabarador nito? Alam mo na. Sabi ni Emmanuel, ano ba meron din yan, Emma? Basta, ano ba mangyayari? Sabi niya, parang ang isip niya, kasi nung isang araw sumakit ang aking liwa, siguro ang isip niya, akala niya mahumatay na ako. Ano ba mangyayari, Emma? Hindi, basta, ano man ang mangyari, dito ka kagad papunta. Biniro ko. Sabi niya, ano ba, meron tawa siya ng tawa. Sabi ko, alam mo na, sa mga nangyayari ngayon, kailangan i-billing ko na sa iyo. Ano yung mga dapat? Sabi niya, Ima, lo-karaklong. Sabi ko, di ba, mayroon mga pag-aalala tayo. Di ba, sa panahon ito, di ba, sinabi naman ng Biblia, kung sino yung natatakot, umuwi, at kung sila'y may sariling bahay at hindi pa natitirhan, umuwi at baka iba ang tumira. At kung ikaw ay may iniibig, umuwi ka at baka iba ang kanyang makasala. Nasa Biblia po yan. At nasa atin po yung pagdesisyon kung ano ang dapat. Diba? Maraming alalahanin sa kinabukasan, kung ano pa man. Pero, kung ikaw ay talagang handa sa mga nangyayari ito, wala kang dapat ipag-alala. Diba? Ipinauna sa atin ang salita ng Diyos ang mga nangyayari ito at yung kanyang assurance, ano man ang mangyari sa atin, hindi ko sinasabi ha, ano yung mangyayari. Diba? Ang sinasabi ko lang na katulad na hindi tayo exempted sa mga panahong nangyayari ito. Diba? Pero yung assurance natin, mayroon tayong Diyos. Diba bakit tayo naniniwala at nananampalataya na tayo ay may Diyos? In case na tayo mawala at kunin na tayo, yun ang kasiguruhan na tayo makakasama niya. Diba? Paano ipinakita ng Diyos? Kaya sabi ko dito, ang Diyos makapangyarihan sa kanyang huling barahan. Diba? Paano ipinakita ng Diyos sa kanyang kapangyarihan sa lumang tipan? Diba? Una, pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Diba? Ipinahayag ang Diyos. Ibig sabihin, ipinakilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Diba? Nakita man natin yung mga propesiya ng mga propeta patungkol sa Panginoon. Diba? Diba? Yung unang propesiya na sinabi niya doon sa Isaiah 13, verse 17 to 20, diba? Sinabi ng Diyos na ibabagsak niya yung Medes. Ano ba yung Medes? Diba yun ang Medes ay yung Iran, ang Babylonia ay yung Iraq, ang Babylonia ay yung sa South Baghdad. Diba? Yun ay propesiya ni Isaiah na ibabagsak ng mga Medes, ng mga Iran, ang mga taga-Iraq. At ito ay nagkatotoo. Diba? So, basahin ko sa Isaiah 13, verse 17 to 20. Pero hindi 20 lahat yung aking inano. Kaunti lang ang kinuha ko doon. Kung kayo may pagkakataon dahil wala po akong text na kinuha dito. Dahil sa pangyayari ito, nakita ko talaga yung kapangyarihan ng Diyos sa nangyayari ito. Sabi dito sa Isaiah, sinabi pa ni Yahweh, ipapasalakay ko sila sa mga taga-Media, mga taong walang pagpapahalaga sa pilag at di natutukso sa ginto. Ibig sabihin, hindi sila yung mga taong parang hayok o ano sa mga kayamanan. Pero ito ginamit ng Panginoon ang mga taga-Media, taga-Medes o taga-Iran, para sa lakayin ng Babylonia, ba? Pasasalapin ko sila sa mga taga-Media, mga taong walang pagpapahalaga sa pilag at di natutukso sa ginto. Papatayin nila sa pamamagitan ng mga pana ang mga kabataang lalaki, hindi sila kahahabagan. Hindi nila kahahabagan ang mga sanggol at mga bata. Ang Babylonia
na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga taga-Babylonia ay pababagsakin ng Diyos tulad ng Sodom at Gomorrah. Di ba? Ibig sabihin, ang panahon na iyon, ang Diyos ay gumagamit. Ipinakikita niya yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng bansa. Diba? Kahit ito ay bansang napakasama, parehong napakasama, pwedeng gamitin ng Diyos ang bansang iyon. Ibig sabihin, ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para gamitin yung isang bansa, para wasakan yung isang bansa. Hindi ang Diyos ang lumalaban doon, pero ang Diyos ay gumagamit ng bansa para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Diba? Ibig sabihin, ang Diyos ay gumagamit ng bansa sa mga kapwa-bansa dahil itong mga bansang ito ay nagpapaligsahan. Diba? Kasi bakit naglalaban-laban ng bansa? Dahil meron silang gustong patunayan eh. Meron silang gustong angkinin at meron silang gustong ipakita na ito ang amin. Kami ang tama. Kailangan namin makuha. Diba? Bakit nga ba? Diba? Sana nga, tulad dito yung magpapasko, no? Diba? Sabi nga sana pag-ibig na lang. Kung ang pag-ibig ang mananatili sa puso ng tao, diba? Walang gulo. Pero hindi. Dahil sa mga tao na may kanya-kanyang hangarin at ipinagmalaban sa kanilang buhay, gusto niyang angkinin yung kanya, lalabanan niya yung bansang yun. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita niya yung bansa na isang kasangkapan na kanyang kamay. Eh, naglalaban-laban kayo, di ba? Gusto ninyong manalo kayong dalawa, di ba? Tingnan ko lang, di ba? Ang Diyos gagamit talaga siya ng bansa, di ba? Doon sa Isaiah chapter 10, verse 5 to 15, nandun din yung propesiya na ginamit din niya yung Assyria. Sabi nga doon ay, ikaw Assyria ang gagamitin kong pamalo at tungkod ng aking pagpapuo. Diba? Doon pa lang makikita na natin na talagang siya gumagamit ng bansa. Dahil katulad din natin sa mga ating buhay, diba? Pagka mayroon tayong gustong kunin o mayroon tayong minimiti sa ating buhay, na alam mo namang hindi iyon talaga yung naaayon para sa iyo, ang Diyos ay gagawa at gagamit ng isang tao para yung minimithi mo na hindi ayon sa kanyang kalooban, gagamitin niya yung para hindi mag-fulfill yung ginugusto. At ganyan yung pinakita ng Diyos, di ba? Ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang paghatol sa paggamit ng mga bansa katulad ng Babylon, Assyria, Philistia, Moab, Damascus, kung mababasa ninyo yan, Ethiopia, Edom at Arabia, Jerusalem. Nagtotoo ang prophecy ng lahat ng mga diba? At ito na nga, diba yung nangyari ito sa atin. Sabihin na natin may pagkukulang ang Israel dahil hindi sila naging alerto. Parang naging sila, naging easy na lang. Diba? Naging relax sila. Kaya ito ang nangyari sa kanila. Pero hindi natin masasabi dahil baka ang Israel ay nakakagawa ng hindi maganda sa Diyos. At kung mapapanood ninyo yung video nung nagpa-party, no? Nagpa-party. Kung inyo talagang titingnan yung video, nakita ninyo yung budang napakalaki. At iyon ang pinaayawan ng Diyos kung bakit sila dinala sa Babylon. Dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Diyan ang pinamumuhian ng Diyos, ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung mapapasin ninyo yung parte na iyon, baka iyon may pagkukulang.
Hindi natin masasabi na baka sabihin natin na sila'y pinapaalalahanan. Dahil ang Diyos, bagamat ang Israel ay nagkakasala, pag sila'y humihingi ng kapatawaran, pinatatawad sila. Pero kung hindi sila at nagpapakasaya sila at nakakalimot sila sa tunay na Diyos, ang Diyos ay gumagamit ng bansa para sila ay magising. Pero hindi natin masasabi. Di ba? Dahil malamang na mayroon silang pagkalimot. Kasi nag-relax na sila eh. Katulad natin, di ba? Pag tayo bilang Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos. Alam natin yung ating obligasyon. Alam natin bilang isang Kristiyano kung anong pagkakatawag sa atin. Pero nag-relax tayo. Yung gusto natin ang ating sinusunod, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Naging relax tayo dahil marami tayong hinihintay. Gusto nating maging masaya, kaya hindi tayo nakakapunta dito. Meron kang pagnanais na maging masaya sa ibang lugar. Pero hindi, bilang isang Kristiyano, katulad ng Israel, bakit nakapagtipan ng Diyos sa Israel? Dahil ang gusto ng Diyos sa bayang Israel, sila ang gagamitin para ipakilala ang tunay na Diyos. Pero anong ginawa ng Israel? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. At tuwing gano'n na lang ang mangyayari, tuwing nakakalimot ang Israel, ano ang nangyayari? Pinasasakop sila sa mga bansa. At gano'n din tayo. Minsan, pag tayo relax, nalilimutan natin ng Diyos. Pag tayo may problema, babalik tayo sa Diyos. Di ba walang magkakaiba? Yung bayang Israel at katulad natin mga Kristiyano. Di ba lagi sinasabi, wala tayong aasahan. Ang Diyos ay walang aasahan sa labas. Dahil alam na niya. Pero yung inaasahan ng Diyos ay yung nakakakilala sa Kanya. Di ba gayon ang bansang Israel? Di ba? Ano bang nangyayari sa ganito? Diba? Bakit nangyayari ito? Dapat ipinapaalala ng Diyos yung punto ng Diyos dito. Dapat nating tandaan ng mga tao na siya ay Diyos na makapangyarihan. Alam niya ang wakas. Diba? Alam niya ang wakas at sa Kanya ang huling baraha. Kaya sabi ko, yung kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang baraha. Dahil tayo mga kapatid, di ba? Kapag tayo katulad ng Israel, makakalimot tayo sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. Pero yun ang gusto ng Diyos, yung tayo bumalik sa Kanya, tayo nagkakasala dahil ang Diyos ay magrasya. Pero pag lagi tayo nagkakasala, bakit nandito yung Biblia? Hindi nilihim ang lahat ng ginawang mali ng Israel. Lahat ng mga tao narito, bakit ito naisulat? Isinulat ito upang hindi tayo magaya. Diba? Yung buhay natin parang ilagay natin sa bayang Israel. Na minsan kapag ang Israel ay relax, nakakalimot sila sa Diyos. Parang ganun din tayo. Hindi natin priority ang Diyos. Dahil meron tayong minimithi na ating. Dahil noon pa man, sinabi ni Isaias na ipinahayag ni Isaias na ang bawat tuhod ay luluhod sa Panginoon. Dapat luluhod sa Panginoon, Diyos ng Israel. Dahil ipinakita niya at ipinalam niya sa bayang Israel na ang Diyos ng Babylonia ay hindi tunay na Diyos. Pero alam niyo ba nang dinala sila sa Babylonia, minabasa ako isang book na habang sila ay dinadala sa Babylonia, dala-dala pa nila kanilang Diyos-Diyosan. Diba? Ganun na lamang ang ano ng Lord. At baka ganun tayo, habang tayo dinidisiplina, alam natin, yung pagdidisiplina sa atin ng Lord, hindi natin napapansin kung bakit tayo dinidisiplina ng Lord, dahil tayo may Diyos-Diyosan. At hindi natin napapansin kung ano yung Diyos-Diyosan na yun. Diba? Mga kapatid, ilagay natin sa ating buhay na parang tayo ang Israel. Diba? Dahil sinabi ni Isaias na
ang Diyos ng mga Babylonia ay ang lahat ng sasamba dito ay mapapahiya. Pero bakit ang Israel patuloy pa rin? Diba? Ano ba yung mga bansang pinamamahalaan ng Diyos? Diba? Yung mga matuwid na bansa ay tinataas ng Diyos. Ganon din tayo. Diba? Kapag mahal natin ang Diyos, natutuwa siya sa atin. Hindi naman tayo magtataas sa ating sarili eh. Lahat ng ginagawa natin bilang pag-ibig sa Diyos, hindi ang kapatiran mo magsusukli niyan sa iyo. Lahat ng ginagawa natin, hindi niyan masusuklian ng mga katabi natin. Ang Diyos ang magtataas sa atin. Anong man yung ginagawa natin, isipin natin na ilagay sa Panginoon. Dito sa Jeremiah 18, chapter 18, verse 7 to 19. Sabi dito, kung sinabi, ang Diyos ang nagsasalita dito, kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alimang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay tumalikod sa kanya, pero nagbago, pwede ba lang magbago ang Diyos? Diba? Hindi niya gagawin. At ganun din ang mga Israelita. Ang gusto ng Diyos, ma-realize nila na mali sila at bumalik sa Kanya. Ganun din tayo. Pero minsan, ang mga tao, babalik lamang sa Diyos dahil may kailangan sa Diyos. Hindi tunay na nagsisisi. Dahil bilang isang Kristiyano, di ba? Ang galing nga sabi ng Lord dito eh. Di ba? Sabi niya sa 8, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Ganun din sa tao, ganun din sa atin. Hindi naman ng Diyos nakikiusap doon sa mga taong alam niya hindi niya binigyan ng tipan. Pero bilang tayo na inangkin natin si Kristo, naandun na rin yung tipan. Kaya hindi natin mamamak ang Lord. Kung talaga sinasabi mong Diyos siya, mahirap mang gawin. Pero dapat nandoon yung pagsusumika na masunod natin ang kanyang katulad. Dahil mga kapatid, katulad nga na sinasabi lagi dito ni Alan, yung isang araw o isang beses na hindi mo pag-attend, hindi na maibabalik yun. At maniwala man tayo at sa hindi, counted yun sa Lord. Bakit? Kita kaya ng Lord, nasaan ka anak ng panahon yun? Diba? Sinasabi natin na yung mga excuses natin na talagang kailangan naman, ayun nararapat lang. Pero kung yung panahon na dapat mong ibigay sa Diyos pero mayroon pang ibang dahilan na hindi ayon talaga sa katotohanan, alam ng Diyos. Diba? Alam ng Diyos yun. At gayon ang gusto ng Diyos sa atin. Sabi pa dito sa 9, sa kabilang dako, kung sinabi ko man itatayo ko ay tatatag ang isang bansa o kaharian, at gumawa pa rin ng kasamaan ng bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Di ba ang ganda-ganda? Kahit nakapagbitaw na siya na halimbawa, o sige, halimbawa, pagpapalain kita, gawin mo yan, pero hindi ka sumunod. Pwede bawiin ng Diyos yun. At ganun tayo bilang isang Kristiyano. Mula nang nakilala natin ng Diyos, tayo nang sumikap at sumunod sa Kanya, sa bandang gitna na wala ka, pwedeng baguhin ng Diyos. Hindi ka maliligtas. Sayang yung mga ginawa mo. At ganun ang Lord. Ang gusto ng Lord siya magpapatuloy tayo. Ano ba yung prinsipyo na pinakikita ng Diyos? Dito pinakita niya dito ang kanyang kaugnayan sa bayan ng Israel. Diba? Ipinakita niya yung kanyang sarili, yung kanyang pagka-Diyos bilang isang magpapalayo.
Diba? At yung Israel ay isang putik. Diba? Yung plano ng Diyos sa Israel ay napakaganda. Yung putik, di ba? Halimbawa, ako magpapalayo, ako yung gumagawa ng disenyo. Yung plano at disenyo ng Diyos sa bayang Israel ay napakaganda. Hinugis niya ng napakaganda. Pero ang Israel hindi nakinig. Diba? Bilang ikaw, kung gumawa sa kanya, siyang nagbigay ng kaunawaan at patnubay dahil siya yung magpapalayo na gumagawa ng plano. At ganun din sa atin. Diba? Kapag yung plano ng Diyos, na minsan nakalangan natin, yung meron tayong gusto, na yun ang pinipilit natin gusto pero hindi natin makamit-kamit. Kasi may plano ka, bakit hindi yun ang nangyayari sa atin? Kasi may plano ang Diyos na mas higit doon sa gusto mo. Dahil kung inaangkin mo, ang buhay mo, siyang may likha sa iyo, ipabayo mo yung buhay natin sa Kanya. Dahil isipin natin at parang tayo ay isang putik na katulad ng sinabi ng Diyos na siya, Diyos na siyang gumagawa doon sa putik ng hugis. Dapat magpahugis tayo sa Panginoon. Kasi minsan, di ba, minsan pag tayo nananalangin, ang tagal na natin, pero hindi natin nakakamit. Akala nga natin, Lord, nagawa ko naman sa iyo, naging matunuri naman ako sa iyo, pero bakit hindi mo binibigay sa akin? Dahil may plano ng Diyos na mas maganda. Di ba? May plano ng Diyos sa atin. Kasi yung, katulad ng magpapalayo, halimbawa, nagawa na kitang maganda. Diba? Pero meron pa akong mas gusto na mas higit doon sa pagkakagawa yun. Di ba pwede kong wasakin yun dahil ako naman ang may gawa na. Parang ganun ang Diyos sa bansang Israel. Siya nagtubog dito, pero kaya rin niya wasakin ito. Pero hindi niya mawasak. Kasi sa kanyang pag-ibig. Ganun din sa ating mga buhay. Sa piling mo na ikaw ay wasak na wasak at wala ka. Pero kung ikaw, bilang kanyang nilikha, ikaw baya mo iyong buhay sa kanya, may magandang plano siya at kaya kang hubugin ng higit sa iyong inaakala. Diba? Diba yung Diyos na gumawa ng luwad mula nung nilikha, doon pa man sa Genesis, ay nais nang gawin isang magandang sisidlan, isang magandang disenyo ng Israel. Maganda ang plano niya sa bayan ito, pero lagi nga nagkakasala ang Israel. Pero ang Diyos ay tapat. Diba? Hindi natin masasabi na porque yung tipan ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob ay nandoon. Hindi natin masasabi na sila hindi daranas ng mga ganitong nangyayari, dadating ang Hamas. Dahil pinarurusuhan din niya. Kita-kita naman natin sa 1 Kings, 2 Kings, kung paano niya pinarusahan ang Israel at ang Juda. Diba? Hindi siya yung taong, kaya minsan pag tayo nananalangin, diba, yung prayer natin, Israel po, Israel po, Israel. Pero minsan may mga taong nakakarinig sa atin na, diba, bakit for Israel lang? Bakit hindi nila pag-pray yung mga nando? At dapat din naman talaga natin pag-pray. Dahil kung tutuusin talaga, bakit nangyayari ang ganito? Katulad nga na in-explain ko na, malamang na may ginawang Israel. May ginawa Israel. Baka sila nakalimot sa Diyos. Kaya katulad ng explain ni Alan na dahil busy sila, busy yung mga namumuno dito sa kanilang pag-upo, pag-aangkin ng kanilang mga pwesto, napapabayaan nila yung mga workers. Diba? Kaya, hindi porke nandoon yung pangako ng Diyos sa bayang Israel, hindi natin masasabi na hindi na sila dadanas ng mga ganito. At ganoon din tayo. Tayo nasa Diyos, hindi natin masasabi na, di ba, sa mga nangyayari ito, na tayo ligtas sa labas? Hindi tayo exempted.
At ganun din ang bansang Israel, kapag sila'y nagkakasala, ang kamay ng Diyos ay nagpaparusa din. Pinaparusahan din niya ang bansang ito. At alam mo, pagka nagsisisi, itong maganda. Kapag kasi ang Israel nagsisisi, yung bansang iyon na kumalaban sa kanila, yun naman ang aatakihin niya. Diba? At kitang-kita natin. Kitang-kita natin. Ganon yung pakikipagtipan ng Diyos. At dapat isipin natin na ganon ang pag-aalaga ng Diyos sa atin. Kung talagang inaangkin natin ang ating buhay at binibigay natin sa Kanya at inaangkin natin siya tunay na Diyos. Piling na natin na tayo talunan, pero hindi. Ang Diyos ang ating kalaban. Diba? Ipinakita na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa lumang tipan. Diba? Diba, nahayag yung tunay niyang pangalan. Ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan. Hindi siya mismo yung nagsasabi mo, bagamat ang Diyos ay nagbigay ng mga himala ng mga panahon iyon, pero hindi siya gano'n. Hindi siya gano'n. Pero pwede niyang gawin. Pero hindi. Pinadaan niya sa mga propesiya. At totoo at nangyari naman. Diba? Pero, kung ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang kapangyarihan nung panahon ng lumang tipan. Pero paano naman ngayon, sa panahon natin? Diba? Ang kapangyarihan ng Diyos, ay nahayag sa New Testament sa pamamagitan ni Kristo. Diba? Yung paghahari ng Misaya, di ba? Binigay sa atin ng Misaya, di ba? Ayon sa Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Di ba? Ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin? Bakit isinilang yung isang sanggol? Di ba? Dahil ang layunin ng Diyos, ang layunin ng pagparito ni Kristo ay para sa atin. Diba? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ang walang hanggang anak ng Diyos Ama. Ang salitang anak ay ginagamit upang ipakita yung relasyon ng ama at ng anak. Diba? Pagka tayo, diba, sino ng mga nanay dito, diba? Kapag ikaw may relasyon, diba sinasabi mo, anak. Siguro po pag may anak, may ama. May ina. Dito pinakikita yung relasyon ng anak at ng ama. Ibinigay sa kanya ang pamamahala, di ba? Ibig sabihin dito na ibinigay sa kanya ang pamamahala, si Jesus ay maghahari bilang makapangyarihang hari ng mundo. Nasa balikat niya ang pamahalaan. Di ba? At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Anong ibig sabihin ng siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo? Siya ay natatangi sa mga tao. Bagamat siya ay nagkatawang tao, pero iba pa rin siya. Siya ay natatangi. Hindi pa rin siya katulad nating mga tao. Bagamat siya ipinakita niya, naranasan niya yung sakit, naranasan niya yung pagpapahirap, lahat ng ano, pero hindi pa rin siya yung katulad nating tayong tao. Dahil siya ay Diyos. Diba? Siya ay natatangi sa mga tao. Siya ang pinakamataas sa lahat. Ang kanyang pangalan ay kahanga-hanga dahil siya ay kahanga-hanga. Yun ay doon sa siya ay tatawagin kahanga-hanga tagapayo. Makapangyarihang Diyos. Ano ibig sabihin ng makapangyarihang Diyos? Inihayag ni Jesus ang pag-iisip ng Diyos Ama. Diba? Sino ba nakakilala dito sa Ama? Kaya sabi nga ni sino ba nagtanong na isang apostol? Ipakilala mo sa amin, pakita mo sa amin ang Ama. Si Philip, no? Sabi niya, Philip, matagal mo na akong kasama. Kaya dito, ipinakita niya yung kung ano yung Ama, kung ano siya yung Ama. Diba? Walang hanggang Ama, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Kanya nang nananahan ang lahat ng kapunuan ng Diyos sa anyo ng katawan ni Jesus. Ang Ama at siya ay isa. Prinsipe ng kapayapaan. Ito po ay sa verse na akin lang
binigyan ng kahulugan yung bawat sentence, kung ano yung ibig sabihin mo. Ano? Prinsipe ng kapayapaan. Ang kapayapaan ang magiging katangian ng kanyang paghahari sa lupa. Mga kapatid, di pa po naghahari ang Diyos dito. Dahil kung siya naghahari, wala na pong mga hamas. At wala ng kaguluhan at wala ng bagyo. Kaya katulad dito, di ba yung sovereignty, ang ibig sabihin nun, di ba? God is in control. Pero hindi pa control dito ng Lord. Pero marami nagsasabi na God is in control. Oo, darating ang panahon, God is in control kapag siya'y dumating na dito at siya ang naghahari. Pero sa panahon ito, hindi pa niya control. Ito nga sinasabi na prinsipe ng kapayapaan, ang kapayapaan ang magiging katangian ng kanyang paghahari sa lupa, pero hindi pa siya naghahari. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ng pagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Diba? Pinakita dito ni Isaias na hindi makakatagpo ng ganap na katuparan sa sinumang anak ng tao. Ibig sabihin, sa atin o sa sinumang tao walang makakahanap ng kapayapaan, makapagbibigay ng kapayapaan. Kundi sa Diyos na pinagdala dito. Yung sanggol na pinagdala dito. Diba? Dahil sabi nga doon, isisilang ng isang sanggol, larawan ng isang kaharian, ng sanggol na iyon. Ang kapayapaan ay hindi magiging ganap kung wala. Diba? Ang kapayapaan ay hindi magiging ganap kung hindi maghahari ang kanyang ipinadala. Diba? Kaya hindi natin masasabi na yung lagi sinasabing pagka may geri, God is in control. Pero bakit ang dami kayang namatay? Kung control ng Lord, ay naman kaya ng Lord siguro mamatay yung lahat ng mga naroon sa loob ng Gaza at mga sundalo na narito, di ba? Pero ang Diyos ay tapat. Dahil ang Diyos ay nakapagtipan kay David, maraming taon na ang nakalipas. Yung kaharian ito hindi pa natutupad, darating ang araw na siya ay maghahari. Ang kapamahalaan ay nasa Kanya at magiging walang katapusan ang Kanyang kapamahalaan. Doon sa Daniel chapter 2 verse 44, sabi doon, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito ang ganap dudurugin ito at ganap na wawasakin ng iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Yun ang sinasabing ang paghahari ng Diyos, ni Kristo dito sa atin. Yung isang kaharian na hindi mawawasak. Diba? Maliwanag na yung propesiya, yung kaluwalhatian ng Diyos ay magpapatuloy lamang sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo at hindi pa siya naghahari dito. Kaya minsan pag may nangyayari, may bagyo, may lindol, sasabihin niya, God is in control. Pero bakit nangyari pa rin yung lindol? Bakit nangyari pa rin yung mga bagyo? Diba? Dahil hindi pa siya ang naghahari. Diba? Ang Diyos ay magpapatuloy. Ang kanyang anak na si Jesucristo ay magpapatuloy. Diba? At ito yung pinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Diba? Ang si Kristo ay nagpahayag sa kanyang mga alagad. Sabi nga, nung tinawag niya ang kanyang mga alagad, pagkatapos niyang mabuhay, sinabi niya sa kanyang mga alagad na ang lahat ng autoridad, kapangyarihan dito sa lupa, sa langit, ay nasa kanya na. Diba? Doon sa Matthew 28:18, sabi doon, lumapit siya at sinabi sa kanila, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, kung may magsasabi, kung may magsasabi na si Jesus ay hindi Panginoon, di ba marami tayong sinesyaran na ibang mga sekta na nagsasabing hindi siya si Kristo Panginoon. Pwede mo kayong masabi ito, ipabasa mo sa kanila na, di ba, ibinigay na kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan at pamahalaan sa darating. Di ba, meron kasi nagsasabi na, si Kristo daw ay isang small God. O ano lang sila, mga
Pero hindi, totoong ang Diyos, totoong si Kristo ay Diyos. Maraming nagsasabi na hindi daw tunay na Diyos si Kristo, maraming nagsasabi na sila yung prophet lamang, maraming nagsasabi na hindi naman doon inilagay na talagang si Kristo ay Diyos. Pero doon sa 1 Corinthians 15:28 at Matthew 28:18, nandun po yung katunayan na si Kristo talagang Diyos. Kawawa naman yung mga taong hindi na naniwala kay Kristo. Sa panahon na nangyayari ito, wala nang ibang dadating dahil dumating na siya at muling babalik. Kaya kakaawa yung mga tao, sinasaraduhan yung kanilang isipan upang makakita o makarinig ng tunay na katotohanan. Kapag ang isang tao ay pinapayuhan mo at kanyang sinaraduhan na yung kanyang pag-iisip, hindi ka na talaga makakatanggap ng tunay na katotohanan. Dahil sinaraduhan mo na yung isip, at ang isip mo'y doon ka na lang, wala ka talaga matututunan. At hindi mo talaga makikilala ang tunay na Diyos. Dahil yun na lang yun. Sinaraduhan mo na yung tenga, sinaraduhan mo pa ang iyong mata. At yun ay nagpatotoo dahil mismo ang mga apostol ay nagbigay. Idunuro nila na talagang si Jesus ay tunay na Diyos. Siya ang ulo sa lahat ng bagay. Efeso chapter 1 verse 20-22, ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay mamumuno si Kristo sa lahat ng paghahari. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Diba? Dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Ipinasako na sa kanya ang lahat. Siya ay maghahari hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 24-26, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos, Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasok ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway ng kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Diba? Iyon ang magandang kapangyarihan ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil yung pagparuto niya ay kanyang inalis yung kaaway, yung kamatayan, yung nilupig niya yung kamatayan. Yung kamatayan na maaaring, di ba pag tayo namatay, saan ba tayo mapupunta kung hindi siya dumating? Yung kamatayan ito, yun ang kanyang nilabanan. At darating ang panahon, maghahari siya sa gitna ng mga kaaway. Dahil, di ba, yung judgment, nandito tayo, no? Parang easy-easy lang tayo. Pero darating ang panahon na yung judgment, dadating ang Diyos na tayo'y hahatulan. Sabi doon sa Psalm 110, verse 1-2, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kung mapasok ko sa iyong kaaway mo. Diba? Siya ay inilarawan bilang isang makapangyarihang hari. Diba? Kaya yung pinakita kapangyarihan ng Ama sa Old Testament, ay pinakita rin ng anak dito sa New Testament. Ang kanyang kapangyarihan sa paggamit ng mga bansa at kung paano siya kumilos, ganun din sa New Testament. Pinakita ng anak kung paano niya tinalo ang kamatayan. Ano ang ibig ipaalam dito ano ba ang gustong ipaalam dito sa atin? Diba? Gustong ipaalam sa atin, yung makapangyarihang Diyos sa Old Testament at makapangyarihang Diyos sa New Testament, ang gusto niyang ipaalam dito sa atin na si Jesus ay tunay na Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Dahil mababasa natin yun sa Pahayag. Chapter 17, verse 40, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Pero yun na sinasabi ko nga,
mga kapatid, hindi lang daw dating kakailangan ng Diyos kapag kailangan natin siya. Dahil bilang katulad ng Israel, ang Diyos ay nakipagtipan sa Kanya, sa bayang Israel, ganun din tayo. Nang tinanggap natin si Kristo, nakipagtipan tayo sa Kanya. At alam natin kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin, yung pagsunod natin sa Kanya. At ano ba yung mangyayari sa atin? Ano ba yung mangyayari sa mga bansa at tao na hindi kumikilala sa Diyos? Diba? Hahatulan tayo. Hahatulan ang mga bansa at ang mga tao. Lalo na yung mga taong sumasalansang at mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Kaya ano naman, nakakalungkot. Ano, diba? Katulad nga nung yung nangyari niyang gulong yan, hindi siyempre, mga tao, mga post-post, Israel, gera, at bilang nandito ako, marami nagtatanong, kamusta na ba yung gera diyan, na, di ko okay naman, tapos, pumasok mo doon sa kanyang pag-chat na, parang ang dami mo nang nalalaman, di ba? Ano ba yung mga pagkakaalam mo? Siyempre, marami akong nalalaman about, sabi ng Biblia, about sa gulo na ito, sabi kong ganon, di ba? At ano ka na ba ngayon? Sabi niya, born again ako, tapos naglagay pa ako ng emoji na smart. Sabi niya, sabi niya, tapos sabi ko, bakit? May problema ka ba sa born again? Sabi ba, ginaya ko. Madaling araw ngayon dito, siguro umaga doon sa atin na. Sabi niya, isa maraming tanong siya, sa gera, sabi ko, malamit na dumating ang Lord. Diba? Kasi matagal ko nang naririnig yan. Matagal ko nang narinig yan, pero ang tagal na nang hindi dumarating. Ganun lang, tagal ko nang narinig yan. Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, born again ako. Bakit? May problema ka ba sa born again? Tapos sasabi niya, sige na, parang nag-iba na yung ihip ng hangin. Hindi! Ikaw pa ba yan? Di ba yung, hindi ikaw pa ba yan? Sabi ko, ako ito. Pero yung sinasabi ko lang ang totoo. Pero hindi na siya nag-chat ng friend. Godless, di ba? Dahil nakita niya na siguro yung mga post ko about Israel, about sa tulad ng Lord, na ganan, di ba? Maraming natatakot, bakit ba hindi umuwi, ganan. Pero sabi ko, yan ay nasa parapisina ng Lord. At kung hindi ka magiging aware sa mga ganitong pangyayari, malamang, maiwan ka. Kasi hindi mo lang mga pangyayari. Katulad ng mga pilosopo na sasabing, matagal ko nang narinig yan. Kung matagal mo nang narinig yan at hindi ka pa naniniwala, kawawa ka. Dapat kung matagal na natin nalalaman yan, dapat maging aware na tayo sa sarili natin. Dahil baka yung pagsabi mo sa akin na yun, pagkipagano na rin sa iyo ng Lord. Pero sorry dahil wala na sinabi ko sa baka may problema ka ba sa Lord. Kasi sabi ko, born again, talagang born again ako. Bago na ako kasi nila, iba na ako date. Diba? Dahil natin meron Diyos. Tunay na Diyos. Tunay sa Kristo. Diba? Kaya nakakaawa yung mga taong matagal mo nang sinesiraan, diba? Pero sila ikinopos nila ang kanilang pandinig, yung spiritual na matay kanilang sinasaraduhan. Pero ang Diyos ay tapat pa rin, nagbibigay pa rin siya ng oras, panahon, at another na taon upang ikay makakilala sa Kanya. Bakit nangyayari ang mga ganitong panahon? Yung sinasabi lang ng mga tao na matagal na nilang nakikita at nararanasan ng mga ganito. Pero mga kapatid, ibang-iba po ngayon. Dahil minsan nagkakasabay-sabay. Diba? Talagang totoong malapit na siyang dumating. At kung loloobin ng Lord na siya dumating ngayon, ang gusto ko, Lord, Panginoon Lord, maging handa kami sa anumang panahon. Diba? Yung mga magandang bagay na ginawa ng, diba? Ang pinakamagandang bagay, ito ang masasabi ko sa inyo, na ating magagawa bilang isang Kristiyano. Diba? Sa kapakanan, ang nangyayari sa ngayon, diba? Una sa lahat, ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil diba, maraming umaayaw, maraming nagagaling, pero ipagpatuloy pa rin natin. Bahala na, nagawa natin yung gusto ng Lord, silang nagre-reject. Diba, ang Diyos naman ay tapat
sa kanyang paghatol. Sabi nga doon sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Di ba? Sa sumasampalataya. Pero kung wala kang Kristo at hindi ka sumasampalataya, di ba? Saan ka? At ang nagsasabing, si Kristo ay maliit na Diyos, pero ang ibang tao ay naniniwala doon na siya'y anak ng Diyos, o siya kinakasiya ng Diyos, siya yung anak ng Diyos. Pero mas maraming naniniwalang tao. Di ba? Di ba isang oo, inaangkin niya na siya ay Son of God. Pero maraming taong nabubutol. O sigurado ba na magagala ka niya sa langit? Yun ang tanong. Parang katulad ng mga Israeli, maniniwala, ikwentuhan mo sila about yoga, about mga India, yung mga ginagawang mga Buddhism. diba? Maniniwala pa sila, matutuwa pa sila, pero i-share mo si Jesus. Sasabihin nila. Diba? Pero i-share mo sa kanila about Buddha, tuwang-tuwa mga yan. About Reiki, kung alam niyo yung Reiki, yung amo kong una dito, Reiki yan. Mas naniniwala sila sa ganun, pero pag Jesus ang iyong share sa kanila, ganun na lamang ang kanilang pagtawa at sasabihin ka pang ganyan ka. Pero di ba, napakatindi ng ano ng mga tao. Mas paniniwalaan nila yung mga Buddha, yung mga Reiki, at paniniwalaan nila yung siya'y anak ng Diyos. Na napunta rin naman sa siya. Nagpapalit ng dami. Kumakain. Di ba? Kaya hindi mo masisisi ang Diyos. Sasabihin nila na ang Diyos ay mahabagin. Gusto mo lang mahabag ang Diyos dahil kapag nandoon ka na sa huling iyon, pag nasa impyerno ka na, doon mo lang hinihiling yung kahabagan ng Diyos. Pero nung may pagkakataon kang tanggapin si Jesus, at may pagkakataon kang makilala siya, inire-reject mo siya. Diba? Ano ang mahalaga na ating magagawa? Diba? Yung ibahagi ang salita ng Diyos. Lagi natin isipin, hindi dapat natin kinahihiya ang salita ng Diyos. Diba? Kahit sabihin na ng mga tao, bakit parang ang dami mo nang alam? Iba ka na. Hindi mo na ginangako eh. Diba? Iba na nga ako din. Hindi ako nagmamayabang. At wala po akong pagmamayabang. Kundi ang pagmamayabang ko ang nakilala ko si Kristo. Diba? Pangalawa, ano bang dapat natin magagawa? Kundi ang manalangin. Ay sa Lucas chapter 18, verse 7 to 8, ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanyang araw-gabi? Sila kaya paghihintayin niya ng matagal? Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanilang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya. Sa panahon nga ngayon, minsan, marami nang nawawala. Diba? Sirens lang nga eh. Nawala na. Naubos na yung laman ng iglesia. Naubos na yung laman ng sambahan. Siren pa lang yun. Diba? Kaya mga pinagtandaan natin, yung tunay na pag-asa natin ay sa Diyos lang. Yung kapangyarihan na ipinakita ng Diyos sa lumang tipan, ay ipinakita rin ng anak sa bagong tipan. Kaya yung mga nangyayari, yung paghusga at paghuhukom na darating, ay sa Kanya pa rin. Kahit ang mga bansa naglalaban-laban, mga tao ay nagkakanya-kanya kung ano yung gusto nilang makuha, kung ano yung kanilang ipinaglalaban, pang-aapi sa mga walang kasalanan, alam ng Diyos yan. At yung mga tao hindi kumikilala sa Kanya at patuloy na nagbibingi-bingihan,
nasa Kanya pa rin ang huling barahan. Yun nga sinasabi ko, ang Diyos talaga yung makapangyarihan. Pero lambot ng Kanyang puso. Hindi porket ikaw ay pinili, hindi Kanya disiplinahin, di ba? Nandun yung pag-ibig niya. At isipin natin na tayo parang bansang Israel. Na bagamat tayo nagkakasala, basta tayo lalapit sa Kanya, ang Diyos ay mahabagin. Kaya huwag natin pagbahala, pag walang bahala, yung pagkakilala natin sa Diyos at pagkakatawag niya sa atin. Kung ano yung pagkakatawag niya sa atin, gawin natin. Dahil hindi naman tayo magtatagal dito. Hindi po tayo magtatagal dito. At naramdaman ko yan. Nung ako'y nagpalit ng pang-winter to summer, 2.5 ko lang na 3 hours ako babaakyat ng hagdan. Sa pagtutupi ko, sabi ko, talagang hindi mo alam ang mangyayari. Sobrang sakit po ng aking likod. Grabe yung sakit ng likod ko. Kaya, hindi natin masasabi yung buhay natin. Habang tayo'y buhay, habang tayo nakakalakad, habang tayo nakakaunawa, may lakas. Ibigay natin sa Panginoon. Kasi minsan darating, ayaw nga natin at sa hindi, darating ang pagkakataon na gusto mong ibigay ang paglilingkod sa Diyos. Pero hindi mo na kaya, huli na. Kaya sabi ng Biblia, habang malinaw pa ang iyong mata, malakas pa ang iyong tuhod, gawin mo para sa Kanya. At huwag natin walang bahala. Ang Diyos ay seryosong tinawag tayo. Kaya tayo maging seryoso sa pagkakatawag niya sa atin. Amen? Eh mga kapatid, doon natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Yung pagkilos ng Diyos sa Old Testament, at ganoon din yung pagkilos ng Diyos, ang Kanyang anak sa New Testament. Dahil kapag ikaw ay nagbigay ng pagpapagamit sa Diyos, ipagpatuloy lang natin, huwag tayong titigil. Dahil yung sinimulan mo at kapag ikay tumigil, hindi na po yung kaunti. Sayang lang po yung ating pagkakapagod. Hindi rin naman pala natin makakamit. Sabi nga dito, ngunit higit sa lahat, ibigyan ninyong halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Kung uunihin natin ang Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Diba? At yung sinasabi kong kasiguraduhan at assurance ay hindi po natin makakamit dito. Yung mga nakakamit natin pagpapala dito, yun ay extra blessing na lang sa atin ng Lord. Pero yung ating pinangahawakan at inaasahan ay sa kabilang buhay. Amen? Kaya tayo magpatuloy mga kapatid dahil ang Diyos ay seryoso sa atin. Amen?